Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequency sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasayin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Agri-Puhunan at Pantawid Program sa Gimba, Nueva Ecija. Sa naturang event, pinangunahan ng Pangulo ang turnover ng mga makinaryang pansaka sa mga benepisyaryo sa Rehiyon 3, Central Luzon. Bilang bahagi ng paglulunsad ng programa, nag-turnover din ng Pangulo ng Intervention Monitoring Card o IMC sa mga farmer beneficiary mula sa rehiyon. Ang Agri-Puhunan at Pantawid Program ay isang credit facility na nag-aalok ng low-interest loans upang tulungan ang mga magsasaka na ma-access ang kinakailangang pondo para sa kanilang pangangailangang agrikultura. Narito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mas lalo pong gumaganda ang araw na ito dahil sa mainit inyong pagtanggap sa akin. Mula pa dun sa pinaglandingan namin ay nakita ko at naramdaman po namin, kami naramdaman po namin ay napakainit ng inyong silubong. Alam niyo po, napaka-espesyal ng araw na ito para sa akin at lalo naging espesyal dahil kapiling ko po kayong lahat. Kapiling ko kayo ang ating magigiting na magsasaka na isa sa mga haligi ng ating lipunan. Kayo ang bumubuhay sa ating bayan. Sa inyo nagmumula ang ating kasaganahan. Sa inyo mga kamay, nakasalalay ang seguridad ng pagkain ng ating bansa. Nararapat lamang na gunitain natin at kilalanin natin ang inyong kabayanihan at bigyan pugay ang inyong walang kapantay na kahusayan at kasipagan. Batid ko na sa kabila ng mga programa ng pamahalaan, marami pa rin ang nahihirapan kaya't napipilitan kayong lumapit sa mga pahiramang na may mataas na interes para lang makabili ng binhi, ng abono, ng pesticide. Kaya naman, sa pangunguna ng kagawaran ng agrikultura, kasama ang Development Bank of the Philippines, ang DBP, at ang Planters Products Incorporated, inilulunsad natin sa araw na ito ang Agri-Puhunan at Pantawid Program. Sa tulong ng programang na ito, ang bawat magsasaka ay makakatanggap ng tinatawag na Interventions Monitoring Card o IMC, meron na rin ako niyan, na magagamit sa pagbili ng binhi, ng abono at iba pang kagamitan sa pagsasaka mula sa accredited merchants. Wala nang pangambang maluloko sa presyo, wala nang alalahanin sa kakulangan ng pondo. Bukod dito, bibigyan din namin kayo ng 32,000 piso tulong pantawid
na ipapamahagi sa 8,000 ipapamahagi ang 8,000 piso tuwing unang linggo sa loob na 4 na buwan. Layunin natin na matugunan ang ilang mga pangangailangan ng inyong pamilya habang kayo ay nag-aantay sa pagtubo ng inyong mga pananim. At pagdating naman ng anihan, ang National Food Authority ang tutulong sa pagbili ng 5 tonelada o 100 sako ng palay sa presyong hindi bababa sa 21 piso kada kilo. Ang kikitain ninyo sa 1 hektarya ay maaaring umabot sa 105,000 piso na tiyak na papasok agad sa inyong mga IMC. Magsilbisa ng puhunan ang programang ito sa pagbuo ninyo ng inyong pangangarap. Hangad namin na matulungan kayo sa pagtahak sa bagong landas tungo sa isang maunlad na bukas para sa inyo at sa bayan. Nandito lang po ang pamahalaan. At nakikinig kami sa inyong mga daing. Ito po ang laman ng isip namin mula paggising hanggang sa pagtulog kung paano kayo matutulungan. Layunin namin na maihatid sa lahat ng Pilipino ang lahat ng serbisyo ng pamahalaan na makakatulong upang makapagsimula kayo ng kabuhayan, magkaroon ng edukasyon at magkaroon ng mabuting kalusugan. Kaya natutuwa po ako na dahil sa dinami-dami ng pwedeng ipagdiwang sa araw na ito, ang pinaka-espesyal ay ang pagkakataon na maglilingkod sa bawat Pilipino at mailapit ang gobyerno sa taong bayan. Kaya po, kasabay ng ating programa ngayon, sa buong bansa ay sabay-sabay na naghahandog ang ating pamahalaan. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan ng mga sari-saring serbisyo. Sa ilalim ng ating handog ng Pangulo, Serbisyo Sapat para sa Lahat, nagsasagawa tayo ng kadiwa para makabili kayo ng bigas at iba pang produktong agrikultura na sa mas murang halaga. Mamamahagi din tayo ng bini, fertilizer at iba pang assistance at magbibigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, ng TUPAD at iba pang mga suporta. Mayroon din po tayong job fair para sa mga naghahanap ng trabaho at government internship program. Magbibigay din po tayo ng scholarship at saka toolkit at magsasagawa ng skills demonstration sa iba't ibang panig ng bansa. Mag-aalok din tayo ng mga slot para pwedeng gamitin ng ating mga mag-aaral at yung magte-training, magamit nila yan sa TVET. Ang lahat ng ito ay naglalayong bigyan ng bawat Pilipino ng bagong pagkakataon upang magtagumpay. Hindi pa po nagtatapos dito. Layunin din po namin na matulungan ang ating mga kababayan na may pangangailangan medikal. Kaya po, sa araw na ito, sasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong Level 3 hospital sa bansa. Katulad ng Dr. Paulino Garcia Memorial Hospital dito sa inyo. Magkakaroon din po tayo ng mga mini trade fair, business counseling, at entrepreneurial training upang matulungan na magsimula ang ating mga nagbabalak na maging negosyante. Tunay nga na ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang kundi sa pagbibigay ng bagong simula at tunay na pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya po ako mismo ang pumupunta rito, hindi lamang para makapagbigay at ipakita na ang aming mga programa, aming mga proyekto at magbigay ng tulong sa ating mga magsasaka. At ngunit hindi lamang yun ang aking sadya. Ako'y pumupunta pagka meron tayong pong mga ganitong klaseng event, pumupunta po ako dahil naririnig ko
mula sa inyong mga leader, mula sa inyong mga congressman, si Mayor, lahat naririnig namin kung ano ba talaga ang pangangailangan. Bagong pagpasok pa lang namin, may narinig na kaming request na may kailangan daw na tulay doon sa Santa Ana. Basit lang. Okay. Approve. Adapay. Ilagay na instruction ko kay Secretary Estrella. Isama niya sa bridge building program ng Department of Agrarian Reform. Meron pong programang ganon. Isama na rin po dahil tulay sa Santa Ana. Kaya masarap itong birthday ko. Hindi lang ako maraming regalo. Marami rin din ako nairegalo. Ito yung blowout ng... Lahat ay mabibigyan ng pagkakataon na maging masagana ang kanilang pamumuhay. Kaya naman, hinahangad kong mag-uumapaw sa inyo hindi lamang ang pag-asa, kundi pati na ang tiwala at pananampalataya na tayo ay magkakaroon ng matatag na kinabukasan. Sama-sama nating itaguyod ang isang bansang puno ng pag-asa, biyaya at kaginhawaan. At pagkat naabot natin ito, aabutin po natin dahil tayo ay nagkaisa, dahil tayo ay nagmamahal sa bawat isang Pilipino, dahil tayo ay nagtulungan. Yan po ang magiging bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang turnover ng Asian Development Bank o ADB Country Partnership Strategy o CPS 2024 to 2029. Ito anya ang bumabalangkas sa transformatibong agenda na layuning makamit ang inklusibong pagbabago para sa lahat ng mga Pilipino. Sa kaniyang pahayag, binigyang diin ng Pangulo ang papel ng ADB bilang maaasahang partner ng Pilipinas sa pagpapaunlad ng bansa sa loob ng halos 6 na dekada. Kasabay ng paglulunsad ng CPS 2024-2029, umaasa ang Pangulo na mararanasan na rin ng mga Pilipino ang pagbabago sa pamamagitan ng mga programa at proyekto ng pamahalaan. Nakatutok ang CPS sa 3 kritikal na larangan at mga prioridad. Una, ang pagpapalakas ng human development, pagpapatatag ng kooperasyon sa ekonomiya at kalidad na infrastruktura, at pagpapahusay ng nature-based development at disaster resilience. Kabilang sa mga prioridad ang edukasyon, kalusugan, kalidad na trabaho, paggamit ng teknolohiya, climate-smart infrastructure, green energy, climate action, seguridad sa pagkain, proteksyon sa biodiversity at low-carbon economy. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Finance Secretary Ralph Recto, all the members of the cabinet who are involved in all of the planning and all of the discussions and all of the interchanges that we have had with the ADB over the years, who are present with us this afternoon. Officials, of course, of the Asian Development Bank, led by the ADB President Matsusugu Asakawa. We are sorry to hear that you will be leaving ADB and the Philippines early next year. But I'm very confident that the good work that you have started in your time that you have been here, that we will be able to continue on the basis of the foundations that you have laid in the time that you have spent here in the Philippines. And we thank you for all of the help that you have brought to the Philippines, all the support that through you, ADB, has given to the Philippines in many, many ways. And we wish you the best in all your future endeavors. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. It's a great pleasure to be here today to receive the ADB Philippines
country partnership strategy for 2024 to 2029. For almost 6 decades, the ADB has been a reliable partner in Philippine development. With almost $9 billion in net commitment for the Philippines as of mid-2024, it is the country's top multilateral development partner and second largest source of official development assistance. However, I do not wish to look at this partnership in terms just of years or in figures and numbers. We are often bound by the familiar metrics of life. We count the hours of work, tracking our savings, measuring progress in ways that fit neatly into formulae and spreadsheets. Yet, in this pivotal moment, we are called to redefine what truly matters. The real value we must measure goes far beyond the simply immediately tangible, beyond numbers. It lies in the opportunities that we create for the next generation to thrive, not just to learn, but to envision brighter futures. It is not just about giving our fellow Filipinos access to social services, but ensuring that they are able to realize their full potential. It is not just about providing our commuters with better transportation, but giving them comfort and seamless connectivity and better efficiency. It is not just about equipping farmers and fisherfolk with tools, but with knowledge and resilience to secure a better livelihood for themselves, for their families, for the future. These are the markers of genuine progress, the outcomes that go beyond financial returns. These benchmarks of progress represent the real wealth of a nation and the heart of the CSP 2024 to 2029. Reflecting on the ADB's 2018 to 2023 strategy, we see a story of real impact. The substantial investments in healthcare, business recovery, and agriculture do not just fund projects. It changes lives. This is not just about adding numbers to a balance sheet. It's giving families access to life-saving healthcare, reviving businesses and dreams, empowering farmers to turn their hard work into prosperity. Thanks to the ADB, we are not just talking about progress, we are now on the path to achieving it. Your contributions have turned hope into reality and made a profound difference in countless lives here in the Philippines. For that, we are very grateful. If there is one thing that we have learned, it is that with one vision and with determination, aspirations can become remarkable achievements. The new CPS for 2024 to 2029 tells us that growth means more than just numbers. Picture an economy growing at 6% annually, over 6% annually, where growth translates into real benefits for everyday Filipinos. Imagine smoother commutes that give you back precious hours, schools that open doors to opportunities for children, and a healthcare system that ensures that every family can access the care that they need. This strategy is about turning lofty goals such as those into tangible improvements in the daily lives of our people. Today, we are not just talking about progress. We are delivering it with clear, impactful actions. For example, the Bataan-Cavite Interlink Bridge is not just a bridge. It is an enormous bridge, a long bridge, but it's not just that. It provides a vital link that will make your travels quicker, will boost local economies, and thereby providing greater opportunities for the communities that it serves. Our focus on renewable energy and climate solutions shows that we are serious about protecting our planet while fostering growth. This point has become particularly important as today we have been apprised of the unfortunate news that the Philippines once again has the dubious privilege of being the most vulnerable country in the world when it comes to climate change and the effects of climate change. That is the new list that the World Risk Index has just released. So we must support private sector innovation. We must create jobs and opportunities for all with an eye to the sustainability and with an eye for our resilience as we face these new challenges.
So under this new strategy, the ADB is not simply supporting projects, but it is laying the groundwork for a better future. As beautiful as our country is, it's highly vulnerable to climate change, natural hazards which threaten to cause significant damage to our livelihoods and our families. With annual economic losses due to climate change exposure potentially reaching 7.6% of GDP by 2030, it is a critical challenge. And I note in the quick video that we saw that a good deal of attention is being focused on climate change issues. ADB's commitment to low carbon transport, renewable energy, resilient coastal development is about crafting a legacy of sustainability and of resilience. Initiatives like the Integrated Flood Resilience and Adaptation Project represents a profound shift towards meaningful impact, ensuring our growth translates into tangible improvements and a more secure future for all. So as we mark today's event, let us remember that the ADB's commitment of over $12 billion for the next 3 years is a precious vote of confidence in our shared vision for a brighter and better Bagong Pilipinas. The task before us is clear. We must turn this generous backing into meaningful outcomes, better social services, improved infrastructure, and a more resilient economy. With this partnership, we have a unique opportunity to redefine what is possible and set a new standard for excellence and inclusivity. Let us move forward with unwavering resolve, knowing that the journey ahead is not just about meeting expectations, but about surpassing them and setting new benchmarks for success. Let us turn this vision into reality and show the world what it truly means to live in the Bagong Pilipinas. Together, let us seize this moment, not just to dream, but let us deliver. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tuloy-tuloy pa ang pamamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng titulo ng lupa sa mga magsasaka sa ilalim ng reformang pang-agraryo. Ang detalye ng balita mula kay Alvin Baltazar. Asahang tuloy-tuloy pa ang gagawing pamamahagi ng Marcos Administration ng titulo ng lupa para sa mga magsasaka sa ilalim na din ng reformang pang-agraryo. Sa katunayan, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nakahanda ng ipamahagi o for distribution na ang 100,000 land title sa nalalabing mga buwan ng 2024. Ang hakbang na makamit ang 100,000 land title na maipamahagi sa taong ito ay bahagi ng minimiti ng administrasyon, sabi ng Chief Executive, na kumpletohin ang pamimigay ng lupa sa mga magsasaka hanggang 2028. At base naman sa datos mula July 2022 hanggang July 2024 ay pumalo na sa 136,116 land titles ang naipamahagi ng pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Nasa may 138,718 na agrarian reform beneficiaries ang nabihiyaan dito na kung saan ay nasa may 164,88 na hektarya ang na-turnover sa nabanggit na bilang ng mga benepisyaryo. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa pinakahuling datos ng DAG, umabot na sa mahigit 136,000 titulo ng lupa ang naipamahagi sa mga benepisyaryo sa buong bansa. May higit 100,000 titulo na nakahanda na ring ipamigay bago matapos ang taong ito. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Agrarian Reform o DAR Secretary Conrado Estrella pinawi ang pangamba na ikalulugi ng bansa ang pagpapatupad ng condonation sa mga utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Si Melanie Valdez-Reyes sa report. Pinawi ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella ang pangamba na ikalulugi ng bansa ang pagpapatupad ng condonation
sa mga utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Sa isang ambush interview kay Estrella, muli nitong itinanggi na may malaking epekto ang pag-condone ng lahat ng utang pang-agraryo ng mga ARBs dahil ang mahalaga ay maibsan ang paghihirap ng mga ito. Anya, total naman na hindi magkasundo ang records ng utang ng ARB sa Land Bank at DAR, mas mabuti ng patawarin ng mga ito sa utang na magdudulot ng paggaan ng buhay at pag-unlad ng mga pamilya. Isang araw bago ang karawan ng Pangulo, handog nito sa mga magsasaka ang pamamahagi ng Certificate of Condonation at Land Ownership Awards sa mga ARBs. Narito ang pahayag ni DAR Secretary Conrado Estrella. Hindi naman. Sapagkat ito'y napaluwal na natin eh. Lumabas na ito, naibayad na natin yung karamihan dito. Kaya hindi naman mararamdaman talaga. Kaya okay lang yan. Mas mabuti na yan kaysa naghihirap ang ating mga magsasaka. Dahil talagang overburdened na sila eh. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kasado na ang nationwide grand launching ng Bagong Bayaning Magsasaka o BBM Rise sa kadiwan ng Pangulo. May report si Marian Bastasa. Kasabay ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ay kasado na rin ang nationwide grand launching ng Bagong Bayaning Magsasaka o ang BBM Rise sa kadiwa ng Pangulo na hatid ng National Irrigation Administration. Pangungunahan ni Administrator Engineer Eduardo Eddie Guillen ang paglunsad ng programa sa NIA Upper Pampanga River Integrated Irrigation System Main Office sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Sa ilalim nito, ibebenta sa halagang 29 pesos kada kilo ang bigas sa lahat ng tanggapan ng NIA nationwide kung saan espesyal na prioridad ang mga benepisyaryo ng 4P, solo parents, PWDs at senior citizens. Ang mga bigas na ito ay mula sa mga magsasaka sa buong bansa na nakilahok sa programa ng NIA na contract farming. Ang inisyatibong ito ay alunsunod na rin sa pangako ni Pangulong Marcos na patatagin ang food security, kasunod na rin sa layunin ng bagong Pilipinas. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of National Defense o DND maghahain ng panibagong mosyon sa Quezon City Regional Trial Court para tutulan ang paglipat ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ang ulat mula kay Leo Sarne. Maghahain ng panibagong mosyon ngayong umaga ang Department of National Defense o DND sa Quezon City Regional Trial Court para tutulan ang paglipat ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito'y kasunod ng unang mosyon na inihain ng DND sa Pasig Regional Trial Court noong Martes kontra sa petisyon ng kampo ni Kibuloy na ilipat ng piitan ang kontrobersyal na Son of God sa Camp Aguinaldo. Nakatagdang magtungo ngayong alas 9:30 ng umaga sa Quezon City Hall of Justice si DND Assistant Secretary and Chief of Legal and Legislative Affairs, Attorney Eric Lawrence SD, para i-file ang mosyon. Una nang sinabi ni ASEC-D na hindi miyembro ng militar si Kibuloy at wala siyang hinaharap na kaso sa General Court Martial kaya't walang pangangailangan para ipiit ito sa Camp Aguinaldo. Samantala, una na ring sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na gagalangin naman ng AFP kung ano man ang magiging desisyon ng korte sa naturang usapin. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. House Quad Committee nanindigan na hindi nito ilalabas ang mga transcripts at iba pang dokumento tungkol sa investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyon para magamit sa pagsisiyasat ng International Criminal Court. Magbabalita si Kathleen Forbes. Nanindigan ng House Quad Committee na hindi nito ilalabas sa mga transcript at iba pang dokumento tungkol sa investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyon para magamit sa pagsisiyasat ng International Criminal Court. Ito ang binigyan diin ni Quadcom Lead Chair Robert A. Swarbers matapos umapela ang human rights lawyer na si Attorney Joel Butuyan
kung maaring makahingi ng mga dokumento na hawak ng komite para mapabilis ang pag-issue ng warrant of arrest ng ICC. Gate ni Barbers tatalima sila sa posisyon na ehekutibo na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Gayunman, ani Barbers, dahil sa ang mga pagdinig ng komite ay naka-livestream sa iba't ibang broadcast platform at accessible sa publiko, ito anya ay bukas din sa ICC na magamit. Sa ikalimang pulo ng Quadcom, sumentro ang usapin sa umano'y pagmamalabis sa ipinatupad na war on drugs ng nakaraang administrasyon. Kasama na dito ang pagpapapatay sa 3 Chinese drug lords sa loob mismo ng Davao Prison and Penal Farm noong 2016. We are not in any way going to provide data or transcript of records to the ICC because we stand by the statement of our president that we are not member of the ICC. However, since this public hearing have been openly accessed by the public in all social media platforms, you can probably access that through the different platforms available. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Ito, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Isa sa mga tumulong kina dating Mayor Alice Guo na makalabas ng Pilipinas posibleng may kaugnayan sa Chinese Triad ayon kay Senador Sherwin Gatchalian. Narito si Nympha Asuncion. Hindi isinasantabi ni Senador Sherwin Gatchalian ang posibilidad na konektado sa Chinese Triad ang itinuturing na boss ng mga pogo na si Wang Ziyang. Si Wang, isa sa mga kasosyo ni dating Mayor Alice Guo at sinasabing tumulong sa kanya na makalabas ng Pilipinas. Ayon kay Gatchalian, bagamat hindi pa verified ang impormasyong nakarating sa kanila, hindi malabong may koneksyon sa Chinese Triad si Wang lalo't kasama ito sa isang money laundering organized crime syndicate at mayroon siyang 5 passport na hawak kaya malaya itong nakakatawid sa iba't ibang mga bansa. Kasama rin niya si Wang sa mga pangunahing akusado sa kaso ng operasyon ng mga Pogo, lalo't nakita ang pangalan nito sa mga dokumento ng Pogo Hub sa Sun Valley sa Clark, Pampanga at sa Baofu Compound sa Bamban, Tarlac. Kaugnay nito, pinamamadali na ng senador ang paghahain ng kaso laban kay Wang para ma-issue na ito agad ng warrant of arrest at nang ma-alerto na ng mga law enforcement agencies ang Interpol nang sa gayon ay malimitahan na ang galaw nito at madakip na ng mga otoridad. Base sa huling impormasyon ni Gatchalian, nasa Hong Kong na itong si Wang ngayon mula sa Taiwan. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hindi pagsasawalang bahala ng pamahalaan ng naging pahayag ng 2 Chinese nationals na ginawang mass grave ang ilang bahagi ng Pogo Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crespin Remulla, seryosong usapin ito na dapat seryosohin ng gobyerno. Inatasan na nito ang National Bureau of Investigation na agad magsagawa ng investigasyon tungkol dito. Una nang ibinunyag ng Presidential Anti-Crime Commission na mayroong mga dating Pogo workers ang nagbigay sa kanila ng impormasyon na sa loob ng Porac Pogo Hub, inililibing ang mga Chinese nationals na hindi nakakabayad ng kanilang mga utang. Matapos gawin ng torture sa mga ito, doon inililibing upang hindi na makita pa ng mga otoridad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nagdalaga na ang Department of Agriculture o DA ng inisyal na livestock rescue evacuation centers sa Negros kasunod ng banta ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ito ay para agad na makatugon sa posibleng epekto sa agri at fishery sector ng pag-aalburuto ng bulkan. Ayon sa DA, mayroon ng 2 animal evacuation centers ang binuksan sa Negros Oriental, partikular sa Barangay Panubigan at Linotagan.
Kaugnay nito, pinatututukan na ng DA sa mga regional office nito sa Western at Central Visayas ang mga posibleng maapektuhang LGU. Pinakilos na rin ang Agricultural Program Coordinating Offices o APCOS para abisuhan ang mga magsasaka at mangingisda pati na rin ang koordinasyon sa LGUs. Partikular sa Agricultural, Veterinary at PCM and Dream C offices. At pinapa-update na rin ang inventaryo ng mga alagang hayop para sa posibleng animal evacuation centers at resources na kinakailangan para sa relokasyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Formal nang na-turnover ng Congressional Spouses Foundation o CSFI ng 19th Congress ang tulong pinansyal para sa pagpapatayo ng bagong Casualty and Cancer Care Center sa Armed Forces of the Philippines o AFP Medical Center. Isa itong inisyatiba ng CSF 19th Congress sa pamumuno ni CSFI Chairperson Yeda Marie Romualdez katuwang ang MVP Group. Inaasahan na mapapasinaya ang unang phase ng proyekto bago matapos ang taon. Sina CSFI President Rosemary Arenas at Chief Finance Officer Evelina Escudero ang nagpaabot ng donasyon. Sa September 24, formal na lalagdaan ang Memorandum of Participation and Support sa pagitan ng dalawang organisasyon. Ang makasaysayang proyektong ito ayon sa CSFI ay bilang pagkilala at pagsuporta sa sakripisyo at kabayanihan ng hanay ng AFP para sa pagkamit ng kapayapaan sa bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ininspeksyon ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro at Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang mga naval facilities sa Oyster Bay, Palawan. Bahagi ito ng pagtiyak ng kaayusan ng mga pasilidad militar na mahalaga sa depensa ng bansa alinsunod sa utos ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-fast track ang pagpapaunlad sa external defense capability ng bansa. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Ceres Trinidad, ang mga pasilidad militar sa Palawan ay mahalaga sa proteksyon ng sovereign rights ng bansa sa West Philippine Sea. Plano rin ng AFP na gawing forward operating base ng Philippine Air Force ang Balabac, Palawan na magpapalakas sa air defense capability ng bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap na mga national news. Samantala, narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Professional Regulatory Commission, Cordillera Administrative Region nagsagawa ng career orientation para sa mga grade 12 students ng St. Vincent School Incorporated, Bontoc, Mountain Province. Si Arlene Fagian sa report. Insayangkat iti Professional Regulatory Commission Cordillera Region, uno PRC CAR iti Career Orientation Program para kadagiti grade 12 student iti St. Vincent School Incorporated iti Bontoc Mountain Province iti tulong iti Department of Education Cordillera iti Calman September 12, 2024. Sigun ka ni Genevieve Gumiyaw iti PRC CAR iti orientation kat may papan kadagiti na dumaduma regulated professions para kadagiti estudyante iti tayak iti technology, engineering, medical, business, education kan economic profession. Inbingay pa ni Gumiyaw dagiti oportunidad iti paggadan iti tunggal sektor kanin
kaamunan no kasano nga agpili no anya iti kurso nga alaw dagiti estudyante iti kolehiyo. Pagapmat iti Career Guidance Advocacy Program babaen iti Department of Labor and Employment nga pagsaritaan da iti panggedan dagiti agtutubo iti panagarabid kadagiti nasayaat na pangedeng tapno tamingendat iti karit iti trabaho ken iti paglainganda. Manipod DCRA Bontok, Arlene Fagan para iti RP World Services. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Arlene Fagian. Olympian Hergy Bacquiadan ipinagmalaki at binigyang pugay ng Kalinga. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Binigpikin pinadayawan ti lokal a gobyerno iti Kalinga ni Hergy Bacquiadan akaw naan nga ikalinga Olympian manipud taluktok tanudan. Pabonda ito iti Heroes Welcome Motorcade, special recognition ken cash incentives kay pa iti provincial government iti September 9 iti Kalinga Sports Center. Indaulwan ni Governor James Eduba ken saguni ang panlalawigan iti panangiyawat iti 500,000 pesos a cash incentive ken special recognition ken ni Bacquiadan. Daytoy ket nagserbiya pang mabigbig iti achievements, dedikasyon ken kontribusyon na partikular iti sports a nakaited ti pakaidayawan ti probinsya a Kalinga. May naidto inyipkas si Bacquiadan iti panagyaman na iti naipaaya pamadayaw ken kuana kastamot ken pagunutket na iti panagayat ken commitment iti heritage ken probinsya a naggapwan na. May palagi pa nagqualify ni Bacquiadan para iti 2024 Summer Olympics si Paris, kalpasan na nga bakisuna kontra Venezuela iti 2024 World Olympic Qualification Tournament 2. Sakbay iti boxing journey nang rugi ni Bacquiadan iti wushu ken vovinam. Nagunod na iti kaunaan a gold medal para iti Pilipinas iti 2023 Vovinam World Championship. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Department of Trade and Industry o DTI gawang 8 Regional Trade Fair 2024 naging matagumpay. Total sales umabot sa mahigit 4 na milyong piso. Si Pen Pomida ng RP Borongan sa balita. Naging malampuson ang katatapos la nga gawang 8 Regional Trade Fair 2024 sa Robinsons North, Tacloban City. Inian ginhayag ni DTI Eastern Samar Provincial Director Ruthelma Samonte hapakighimang rawhan Radyo Pilipinas. Sumalakan sa Monte ang kada tuig nga pagdumara o pag-showcase in mga local products sa Region 8 in ginpartisiparan in 13 exhibitors kon MSMEs sa Eastern Samar nga nagbaligyan magkaiba-iba nga processed foods o wearables and home style. Kasumpay hini malipayon nga ginhayag ni Samonte nga nagpanunubrahan target ang Region 8 tungod nga inabutin 4 million pesos ang total sales kundi in sobra 676,000 pesos sini ang sales sa Eastern Samar o 108% ang target sales nga 625,000 pesos. Naglalao mi sa Monte nga magdadalan ini hinpagdamo hiton surukin panarabawan nga nan sales nga na-generate in magpapaursay ekonomiya riyon ha probinsya hiton Eastern Samar. Tikang ha RP Borongan inihipen Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen Pomida. 12 sub-projects sa ilalim ng fiscal year 2022 SBDP tinurn over sa isinagawang culmination activity ng 30th National Crime Prevention Week sa Samar. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Kasumpay sa pag-obserbar sa 30th National Crime Prevention Week, gindumara sa munisipyo sa Basay, Samar ang culmination activity katitirok sa mga lideras sa magkadurudilain nga mga ahensya sa gobyerno, law enforcement, local officials ug youth leaders pag-renew sa era commitment nga malikyan ang krimen ug pag-promote sa pasorden sa rehiyon. Sa mensahe naman ni Basay Alcalde Luz Chuponferrada, iya gintagan doon nga para pagmentenar sa seguridad sa Basay, kinahanglan ang padayon nga pagkaurusa sulod sa komunidad ug kooperasyon sa lokal nga mga opisyal, mga nagpapatuman balaod ug mga residente.
Kahuman sa seremonya, formal nga gin-turnover sa LGU Basay ang 12 nga sub-projects ilarom sa fiscal year 2022 SBDP. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Ilang fishery farm inputs ipinamahagi ng Mafar Sulu ngayong araw sabay sa kaarawan ni Pangulong Marcos Jr. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Paparon adlaw yan, in Pangul matiha adlaw pagbatakan na President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. laway hambuk pakaradsyaan amon kahampitan sin raayat. Ginis sa tabangan ng giyon ni pamahagi adlaw yan na Sulu Provincial Multipurpose Gymnasium Barangay Bangkal Patikul Sulu. Lamod na inigwa ng Ministry of Agriculture, Fisheries, Irrigated Reform at Mafar. Hakya bahagi Fardiha Abdo Asad, Fisheries Division Chief, tumawad sila pakaradsyaan na sabot ha Engineers Fishery Inputs ni kapamahagi sinupis. Lamod na 5 units in fish cartivan boots, 2 units in freezer, 5 units in seaweed noodle machine, hambok units in fish drying rack, vacuum sealer amon on na processing set, vacuum sealer floor type, iban portable smoker house. Habay tahi Abdo Asad in mga inputs ini, lamod day sa mga nakakanta nila ipamahagi ang pagsabot sa 61st Fish Conservation Week. Asumunuhang kapito salta paunahon nila na ipamahagi ha mga target beneficiary nila ha adlaw yan. Dahil nga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente at Jerome Toledo sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. At maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.